Itlog ho, mas maganda ho itong tinda namin. Bili na ho kayo. Pangeengganyo ni Belinda sa mga dumaraang customer. Manang Luz, itlog ho. Alok niya sa suki na nila pagdating sa magandang kalidad ng itlog. Maliit lamang ang pwesto nila Belinda, pero mabenta naman ang kanilang itlog. Sa malayo pa nila ito inaangkat at talaga namang good quality. Belinda, panay ka benta ng itlog pero ikaw mismo hindi pa nakakatikim ng itlog. Biro ni Manang Luz sa kanya na tinawanan naman niya upang sakyan. Wala siyang magagawa dahil sinusunod niya ang customers is always right. Si Manang Luz talaga pala biro. Sawa na nga ho ako sa itlog eh. Prito, nilaga at adobo, paulit-ulit na lang ho kaya talagang nauumay na ako. Hindi naman yun ang tinutukoy ko. Ibig kong sabihin ay tunay na itlog. Yung color brown at dalawa. Itlog ng gwapong lalaki. Siniko pa siya nito. 28 ka na. Sasarado na yung butas mo. Mahirap manganak pag nasa 30 ka na. Hanggat bata, sige lang ng sige. Manang Luz, kulang ka sa bembang no. Pati ako napagtripan mo na eh. Hindi ho ako nakain ng itlog na may buhok. Takot nga ho ako sa patutoy eh. Depensa niya na ikinatawa naman ng kanyang ina. Ganyan ho talaga yang si Belinda. Palaging seryoso. 28 na nga ho pero wala pang balak magnobyo man lang. Sana nga ho Manang Luz, magdilang anghel ka dahil sabik na rin ho kaming magkaapo gaya ng iba. Etong nag-iisang babae kasi namin, mukhang tatandang dalaga na. Naiiling na kwento ng ina niya kay Manang Luz. Napabuntong hininga si Belinda. Pag ho naging milyonaryo na ako sa pagtitinda nitong mga itlog, sige ho mag-aasawa na ako at ipapasarado ko na ang buong baryo sa kasal ko. Biro na lang ni Belinda bago inabot kay Manang Luz. Lukaret ka talagang bata ka. Mas lukaret ka Manang Luz. Ganti niya na biro lang din naman niya. Balik ka Manang Luz ha? Pahabol pa ni Belinda. Nak, tama din naman ang sinasabi ni Manang Luz. Baka oras na para lumandi-landi ka naman. Suggestion pa ng ina niya na para bang binubugaw siya nito. Ma, seryoso ka? Busy akong magpayaman. Bigyan mo ko ng 1 milyon, mag-aasawa na agad ako. Napailing-iling na lamang ang ina niya dahil sa hindi talaga siya nagpapatalo. Mami Belinda! Lumawak ang ngiti ni Belinda nang makita niya si Rocky. Isinama na naman pala ito ng lola nito na suki din nila sa itlog. Mayaman ang maglola pero parang tropa lang niya ito kung mag-usap sila. Napalapit na kasi sa kanya. Tuwang-tuwa daw dahil napakabibo niya. Tapos gustong-gusto din ng apo nito. Mami na nga ang tawag sa kanya. Bata pa daw kasi ito nang iwan sa kanila dahil sumama sa ibang lalaki ang ina nito. Naikwento lang din sa kanya ng matanda kahit na hindi naman talaga siya tsismosa. Belinda, miss ka na nitong apo ko. Ma'am, iwan mo ba siya ulit dito? Tanong niya habang karga si Rocky. Sanay na kasi ito sa kanila at iniiwan din ito sa kanya upang malibang ang bata. Ngunit bagsak ang balikat ni Ma'am Puntana ngayon na tila may dinadalang problema. Ma, si Rocky, pakitignan po muna. Pakiusap niya sa ina bago pinaupo si Ma'am Puntana upang kausapin. Ma'am, may problema ho ba? Sa totoo lang, malaki ang problema namin ng anak ko eh. Ang ina kasi ni Rocky naghahabol. Hinamon nito si Nate na kung walang tumatayong ina kay Rocky, kukuhanin nito ang bata. Binabalikan kasi nito ang anak ko eh. Ngunit nadala na si Nate kaya hindi na siya tinanggap. Kaya naman gumagawa ng paraan para ihabol ang pagiging ina. Mahirap nga ho yan ma'am. Paano na po ang magiging kalagayan ni Rocky kung makukuha niya? Inabando na nga niya yung bata eh. Nalulungkot din si Belinda para sa maglola at sa palagi nitong ikinukwento na anak. Belinda, pwede ba akong humingi ng tulong sa'yo? Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. At ikaw lang ang gusto ko. Malapit sa'yo si Rocky. Hindi siya mahihirapang mag-adjust kung ikaw ang magiging ina niya. Nanlaki ang mata ni Belinda. Ho? Bakit po ako? Wala nga ho akong balak mag-asawa eh. Ngunit lumuluha na si Ma'am Puntana. Parang awa mo na. Kahit magkano, magbabayad ako. La, keri sa 1 milyon? Gulat na tanong niya. Make it triple. Maging ina ka lang kay Rocky. Magiging milyonarya na siya. Ngunit tatanggi pa rin sana siya nang makita niyang malungkot na ginang.
Tita, ang laki ng bahay na to. Manghang-mangha si Belinda. Ngayon lang siya nakatungtong sa pamamahay nila Rocky. At ang bata naman, tuwang-tuwa na magiging mami na daw talaga siya nito. Mami, sino naman ang dugyot na babaeng yan? Uminit ang ulo ni Belinda nang sabihan siyang dugyot ni Nate. Well, nakilala niya na ito sa mga kwento ni Ma'am Puntana at talagang masungit daw talaga ito. FYI, hinarap ito ni Belinda. Hindi ho ako dugyot. Wala lang akong ligo sa ngayon. Baka pag nakita mo ang kaseksihan ko, maglaway ka. Ngunit nahiya din naman siya dahil kay Ma'am Puntana. Sorry po ma'am, na-carried away lang. Paalisin mo na ang dugyot na babaeng yan, please mommy. Pinaningkitan niya ito ng mata at agad na pinigil si Ma'am Puntana. Dahil kung may attitude ito, mas may attitude siya. Hinilan niya ito palayo sa dalawa. Makikita mo ang dugyot na sinasabi mo. Hinubad ni Belinda ang damit niya at natira lang ang bulaklaking niyang terno na bra at panty. Sumasali ako sa pageant kung hindi mo alam. Tindera ako ng itlog kaya wala akong ayos ngayon. Pero alam ko sa sarili kong maganda ako. Che! Hindi naman siya nagborles. Pinamukaan lang niya si Nate para naman matauhan. Balak na sana niyang magbalik ng saplot pero nagsalita ito. Bakit ka magdadamit ulit kung tinanggal mo naman na? Dumako ang tingin niya sa nakabukol nitong cheesy hotdog. Ma'am Puntana, ito pong anak niyo, pinagsasamantalahan ako. Malakas na sigaw ni Belinda pero tinakpan nito ang bibig niya. Umayos ka nga, soundproof to, hindi ka maririnig. Mayabang ka diba? Ngayon mo ipakita ang angas mo sa akin, you dumb woman. Bakit, ano bang ginawa ko sa'yo? Pinamukha ko lang naman na hindi ako dugyot. Depensa ni Belinda. Pinatayo mo ang cheesy hotdog na sinasabi mo. Nakalimutan mo yata na lalaki pa rin ako, Belinda. Pilit tinatagan ni Belinda ang loob niya. Makapagyabang ka sa akin, akala mo talaga napakalaki ng ano mo. Woman, hindi ako magyayabang sa'yo kung wala akong pinagmamalaki. Careful, baka sa susunod, matikman mo nang hinahanap mo. Sige, pasok ka na bilang magiging ina ni Rocky pansamantala hanggat naghahabol ang ina niya. Sana bangungot lang ito. Wika ni Belinda sa isipan niya habang sunod-sunod na napalunok ng laway. Muli ay napadako ang mata niya sa cheesy hotdog. Mariin siyang napapikit nang makitang didikit na ito sa kanya. Pero bumulong lang pala ito bago lumabas. Filingera. Nate naman, bakit mo naman ginanon si Belinda? Napairap si Nate habang nakapamulsa. Napasuliap siya sa anak niyang si Rocky na tuwang-tuwa habang kalaro ang filingerang si Belinda. Ibinalandra niya ang katawan niya sa akin eh. Pinagmamalaki na sumasali daw sa beauty contest. Hindi ko nga makita kung bakit siya natanggap eh. Lalaki pa rin ako, ma'am. Sana inisip muna niya bago siya kumilos ng ganoon, di ba? Ayaw ko sa babaeng nire-rekomenda niyo. Pero ano bang magagawa ko kung si Rocky mismo gusto siya? Naiinis niyang reklamo sa ina. Nate, maganda si Belinda at sobrang simple niyang babae. Oo, totoo ang sinabi niya. Sumasali yun sa mga beauty pageant at talaga namang napakabait. Napaismik lang si Nate. She's really not my type, mom. Piling mo din naman ay tipo ka niya. Naawa lang sa akin si Belinda kaya siya pumayag. Natahimik na siya at hindi na nakipagtalo pa sa ina niyang nagagalit sa kanya. But mom, pansamantalang ina lang siya ni Rocky. Ayaw kong umasa ang babaeng yun. Wala akong pananagutan sa kanya. Pahabol pa niya bago nilagpasan ng ina niya at dumiretso sa library room niya. Napabuntong hininga siya bago hinilot ang sentido. Until now, masakit pa rin ang puso niya dahil sa ginawa ni Belinda. Hindi nakatiis si Nate at dumiretso na sa banyo para ilabas ang pressure na dinulot ng dalaga sa kanya. Nakaginhawa si Nate nang mailabas niya ang lahat. Tsaka lang naging maayos ang kanyang pakiramdam. Bandang 4:00 ng hapon, lumabas na siya para tingnan kung wala na ba si Belinda. Hindi naman ito mag-i-stay in sa kanila. Wala naman sa usapan na makakasama nila ito. Ngunit sa kusina pa lang, nabungaran niya na ito na kumakain. Pinapakain din ito si Rocky na para bang mag-ina talaga ang dalawa. Pinagmasdan na muna niya't hindi nagpakita. Napangisi si Nate. May gayuma yata ang babaeng to eh. Sa isip-isip niya, paano ba na may kuhang-kuha nito ang loob ng anak niya? Dad! Nakita siya ni Rocky.
Tumabi siya sa kanyang anak. "How's the food?" Tanong niya habang pinagmamasdan itong maganang kumain. "Masarap po ang luto ni Mami Belinda." Masigla nitong tugon. "Dad, pakasalan mo si Mami Belinda ha?" Hindi siya nakakibo at nginitian lang ang anak niya. "Mami, pogi po si daddy ko no? Bagay ka po sa kanya." Nasamid si Belinda at hindi nakasagot kaya napainom na lang ito ng tubig. "Bakit po hindi mo siya kinikis?" Tanong pa nito sa kanya. "Should I?" Pilyong tanong niya kay Belinda na nangangamatis na ang pisngi. Bata pa siya, hindi pa niya masyadong maintindihan ng mga bagay-bagay. Depensa nito bago ipinagpatuloy ang pagpapakain kay Rocky. "Rocky, kain ka lang kasi mamaya uuwi na ako. Bukas, maaga ulit ako. Hindi na muna ako magtitinda ng itlog para lang mabantayan ka." Hinaplos pa nito ang buhok ni Rocky. "Ihahatid na kita mamaya." Alok niya na ikinatango lamang nito bago dinampot ang hotdog na nakahain sa mesa. Bago iyon kinagat, mariin siyang napapikit dahil parang ang brutal naman ang pagkakakagat nito sa hotdog na walang kamalay-malay. "Hindi mo naman ako kailangang ihatid eh." Tinataasan ni Belinda ang pride niya. "Pero salamat na rin naman." Pahabol niya bago pumasok sa kotse. "Pakipot ka rin eh no? Parang hindi naman bagay sa'yo." Pinaandar na nito ang kotse matapos mang insulto. "Make sure na magaling kang umarte sa harapan ng ex ko para naman sulit ang bayad." "Gusto mo mag-split pa ako sa harapan niya eh." Sandali lang ah." Tinaas ni Belinda ang kanyang kilay. "Sino ba tong humihingi ng pabor sa akin? Hindi ba't ikaw tong kailangan ng tulong ko? Sige nga, sa tingin mo may iba pang gusto si Rocky bukod sa akin? Maski nga sa'yo ilang siya. Kasi halata naman na always busy ka sa trabaho mo. Pero dapat bigyan mo din ng oras. Huwag puro trabaho. Don't cross the line." Nasobrahan nga yata siya. Natahimik si Belinda at hindi na rin nilingon pa si Nate. Pinahinto niya sa tapat ng bahay nila at agad siyang bumaba. Bumaba rin naman si Nate. "Salamat sa paghatid." "Belinda, mahal ko!" Humahango si Jopet habang may dalang bulaklak. Sa itsura ng bulaklak, mukhang galing itong sementeryo. "Belinda, para sa iyo nga pala. Isinama ko na ang pagmamahal ko at kapugian ko sa bulaklak na yan." Wika nito bago siya kinindatan. Bumunot siya ng 100 piso. "Jopet, utang na loob. Tanggapin mo na to. Bumili ka ng kahihiyan." Inabot niya ang pera pero kinilig pa ito bago sinulyapan si Nate. "At sino naman to mahal?" "Mas mahal ang bigas kaya tumigil ka na." Pambabasag niya kay Jopet na noon pa siya pinupormahan. "Seryoso ko mahal ko. Sinong lalaking to? Pogi siya pero kulang pa sa ligo. Boy, 2 ligo pa hanggang tuhod na kita." Mayabang nasabi ni Jopet na metal na yata ang panangga nito kaya wala nang hiyang nararamdaman pa. Natawa si Nate. "Pwede kang mag-clown. Napatawa mo ko eh." "Boy, huwag kang maangas dito. Hindi mo ba alam na itong kasama mong babae mahal ko? Boy, teritoryo ko to at hindi ako nag-share ng above ko." "Hayaan mo na lang si Jopet. Mabait naman siya pag nakakainom ng gamot niya." "Mahal, huwag mong ipagtanggol ang lalaking yan." Hinapit ni Jopet ang kanyang bewang. Ngunit imbis na mainis, malakas siyang natawa. Muntik na kasing kumalas ang buto ni Jopet nang hilahin siya nito at kamuntik pa siyang matalisod. Ngunit akala niya, hindi na ito papatulan ni Nate. Hinawakan naman ni Nate ang kamay niya para hilahin siya palapit naman dito. So ano to? Bola siya? Paikot-ikot by Sarah G? "Masusuka yata ako." Bulong niya nang hilahin ulit siya ni Jopet. "Ano ba? Hilong-hilo na ako." Reklamo niya sa dalawa. "Mas pogi ako sa'yo. Tandaan mo yan, boy." "Sige, pero ang babaeng to, sa akin muna siya ngayon, Jopet. Sasabihan na lang kita kapag ibabalik ko na ang mahal mo." Siraulo yata tong mga to eh. Hindi makapagpigil magmura si Belinda sa kanyang isipan. "Alam kong ako ang pipiliin ni mahal ko. Bakit, may pinagmamalaki ka?" "Oo, at alam ni Belinda kung anong tinutukoy ko." Nakangisi pa si Nate nang bumaling sa kanya. "Bakit? Ilang inch ba yan? Etong sa akin 15 inches to." Mariing napapikit si Belinda. "Parehas ko naman kayong hindi gusto. Magsilayas nga kayo sa harapan ko." Hindi na nakapagpigil pa si Belinda sa dalawang mukong. "Narinig mo ba siya, boy? Sabi niya umalis ka sa harapan niya.
Dahil ako lang ang gusto ni mahal ko. Proud and loud na sabi ni Jopet bago siya hinawakan muli sa kamay. Mahal, let's go na. Binawi ni Belinda ang kamay niya mula kay Jopet. Jopet, kasali ka. Umalis ka na. Gusto ko nang magpahinga dahil bukas may kailangan pa akong ayusin. At tigilan mo nga ako sa 15 inches na sinasabi mo. Baka daliri ko lang ang size niyan eh. Ang yayabang ninyong dalawa. Iniwanan niya ang dalawa sa labas. Dumiretso na siya sa loob ng kanilang bahay. Nadatnan niya ang kanyang ina na abala sa pagtitimpla ng kape. Ma, kape na naman? Tulog na ang papa mo. Pero ako kasi hindi makatulog kaya kinapik ko na lang. Belinda, kamusta naman ang pabor na binigay mo kay Puntana? Hindi nga maayos eh, pero kawawa naman kasi si Rocky, ma. Pag kinuha siya ng bruhan niyang ina, paano na po siya? Hindi ko naman kayang pabayaan ng bata. Napamahal na rin siya sa akin. Suki natin sila sa itlog at kaibigan mo na rin si Mang Puntana. Si Papa po ba? Nabanggit niyo na po ba sa kanya? Oo naman. Baka magtampo kapag pinaglihiman ko. Wala naman daw problema sa kanya. Peki lang naman daw eh. Hindi ka naman daw doon titira, hindi ba? Wala naman sa usapan na doon ka. Sa ngayon po, wala pa naman. Pero depende po sa sasabihin ni Ma'am sa akin. Ma, ang laki ng ibabayad ni Ma'am Puntana sa akin. Yayaman na ako. Savings mo na yun, nak. Hindi mo kailangan gumastos para sa amin. Dahil sapat ng kinikita namin sa itlog business. Paliwanag ng kanyang ina. Gusto ko pong i-share sa inyo. Masyado naman pong malaki ang bayad nila. Palibhasa po, mayayaman no? Basta, ang unahin mo palagi ay ang sarili mo. Ingatan mo ang puso mo, ha? Napamahal ka sa bata. Alam ko yon, pero pansamantala lang ang pagiging ina mo sa kanya. Baka umasa si Rocky, kaya alalayan mo palagi ng paliwanag at payo. Bili ng ina niya na nag-aalala din kay Rocky. Oo naman po, ma. Bakit, ma? Iniisip mo ba na magugustuhan ko si Nate? Malakas siyang tumawa. Napakalabo mangyari nun. Sinundot ng kanyang ina ang kanyang tagiliran. Sus, pogi ang anak ni Puntana, hindi ba? Huwag mong itago sa akin. Umamin ka na. Mahirap magsalita ng tapos, Belinda. Baka kainin mo yan sa huli. Napailing siya dahil pati ang ina niya nahahawa na sa mga suki nila sa itlog. Grabe na ring mang-asar sa kanya at kulang na lang ibugaw na rin siya makapagnobyo lamang. Si Jopet, mahal na mahal ka, hindi ba? Bakit hindi mo pansinin? Mabait naman si Jopet at madiskarte. Ma, si Jopet talaga? Para naman ako naubusan ng lalaki kung papatol ako kay Jopet. Oo naman, napakabait ni Jopet. Pero hindi ko ho siya tipo kahit anong bait pa niya. Pakipot ka rin eh. Hindi ko ba alam saan ka nagmana? Hindi na pinansin ni Belinda ang ina niya nang magdadrama na naman. Paano ba na may gustong-gusto ng apo sa kanya? Ang tatlo niyang barakong mga kapatid, may mga asawa at anak na. Liban na lang talaga sa kanya na wala sa plano niyang magpamilya o kahit magnobyo. Maagang gumayak si Belinda, patungo kila Nate. Ihahatid niya ito sa school dahil nga ang obligasyon ng pagiging ina niya ay siya na ang gaganap simula sa araw na ito. Mami Belinda! Sinalubong siya ng yakap ni Rocky. Sabi na nga ba, darating ka po eh. Tuwang-tuwa talaga ang bata. Dad, she's here na po. Sige, wait me in the car. Narinig naman niyang sabi ni Nate. Inaya niya na si Rocky patungo sa sasakyan. Pero natigil sila sa paglakad nang may babaeng bigla na lang sumulpot. Posturang-postura ito at napakaputi. Walang-wala yung kulay niya. Rocky, may sign. Nanggigilid ang luha nito. Ngunit dahil hindi naman siya tanga, gets agad niya na ito ang tunay na ina ni Rocky. Hindi niya naman inutusan ng bata pero kusa itong nagtago sa likod niya. Please, patawarin mo na si Mami. Hindi mo maipipilit sa bata ang gusto mo. Nagsalita na siya. Bigyan mo na lang muna siya ng time makapag-isip-isip. Ngayong nakita ka na niya. Paliwanag niya na hindi yata nito nagustuhan. Kaya bigla siya nitong binigyan ng nakakainsultong tingin. Para bang hinusgahan nito ang kanyang pagkatao. New Yaya? Well, lumugar ka ha? Talaga naman palang kakaiba ang ugali nito. Tinapangan ni Belinda ang kanyang ekspresyon. New Yaya ka dyan. New Mami ako ni Rocky. Huwag unahin ang pagiging judgmental. Usong magtanong muna. Simple pero mapang-asar ang tugon ni Belinda. Rocky, hindi mo kailangang matakot.
Hindi ka niya makukuha. Mami Belinda is here. Protektado kita. Wika pa niya sa bata nang harapin ito. Nakahawak lang ito sa kanya at ayaw bumitaw. Lydia, ito ang sambit ni Nate nang lumabas ito at makita ang ex nito. Nate, kamusta ka? Siya na pala yung babaeng tinutukoy mo sa akin? Wala ka man lang taste? Natawa pa ito na talagang sinusubukan ang kanyang pasensya. Baliktad ka. Si Nate nagka-taste dahil sa akin. Ang pait mo kasi yata eh. Ganti niya bago hinawakan ng kamay ni Nate. Happy family na kami. Hindi ka man lang dinadalaw ng hiyat konsensya. Ina pa rin ako ni Rocky. Huwag kang umaasta-asta sa akin. Banta nito habang pinalalakihan siya ng mata. Babawiin ko ang anak ko. Kailangan ko lang maipaliwanag sa kanya na kailangan kong unahin ang karir ko. Malakas na natawa si Belinda. Baliw pala tong babaeng to eh. Mahinang wika niya dahil ayaw niyang iparinig kay Rocky. Late na ang anak mo, tara na. Aya niya kay Nate na tumango naman sa kanya. Ngunit itong si Lydia ayaw magpaawat. Hinabol nito si Nate at hinawakan ng laylayan ng damit. Nate, we have a sign. May pinagsamahan. Maaari pa nating... Ganda ng ngipin mo eh no? Gusto mo bawasan ko yan? Malaman na tanong niya kay Lydia. In character talaga siya. Ganap na ganap sa role niya. Matapang ka para pagsalitaan ako. Hinawi ni Lydia ang buhok nito. Gusto ko yan palaban. Pero tandaan mo na hindi ikaw ang nauna. Sampid ka lang sa pamilyang to. Oo, aminado kung iniwan ko sila. Pero ang pagmamahal ko sa kanila, hindi yun nawala. Ingat ka at alamin mo ang lugar mo sa aking mag-ama. Natawa si Belinda. Gumamit ka ng liha. Ikuskus mo sa makapal mong pagmumukha, Lydia. Wala akong oras makipagbangayan sa'yo dahil late na si Rocky. Ikaw ang umalam ng lugar mo sa pamilyang sinasabi mo. Iniwan mo sila. At ngayong nandito na ako, poprotektahan ko ang mag-amang to. Si Nate, si Rocky at ako lang. Burado ka na kaya sana, tigilan mo na ang ilusyon mo. Tumalikod na siya at inaya ng sumakay sa kotse ang mga ito. Nate, andar na. Utos niya dahil tila nagdadalawang isip pa itong paandarin ng kotse. Pinaningkitan niya pa ito ng mata kasi akala niya nais nitong makipagbalikan kay Lydia. Bilin ni Ma'am Puntana na galingan niya ang pag-arte at gawin niyang makakaya niya wag lang makabalik ulit sa buhay ni Nate si Lydia. Eto siya, ganap na ganap sa role at syempre ayaw niya namang masayang ang kanyang effort. Magaling ka. Puri ni Nate habang bumabiyahe na sila patungo sa eskwelahan ni Rocky. Talaga? So kinilig ka? Biro niya bago malakas na natawa. Pero bigla itong nagpreno kaya umuntog siya sa harapan. Si Rocky naman kasi nasa backseat. Siya'y nasa front seat katabi ng lokong Nate na to. Sinadya ba nitong iuntog siya? Uminit ang ulo ni Belinda. Para magising ka. Ilusyonadang filingera ka kasi. Walang emosyong wika nito bago siya inirapan. Sus! Pakunwari ka pang hindi ka tinatablan sa akin, halata namang tumigas at tumayo ang cheesy hotdog mo nang makita ang sexy body ko. Mayabang na sabi ni Belinda. Tindera man ako ng itlog, maganda naman ako. Sinong nagsabi sa'yo? Ipapatumba ko. Loko talaga. Si mama ko. Proud niyang tugon. Mama mo, malamang papuri talaga matatanggap mo. Talagang inuubos nito ang kanyang pasensya. Mami Belinda, salamat po. Pareha silang natigilan ni Nate sa bangayan nang magsalita si Rocky. Hindi na po ako natatakot kasi nandyan ka na po. Napangiti si Belinda. Rocky, hindi ako mawawala. Kahit pa itaboy ako ng daddy mong paepal. Binalingan niya si Nate para samaan ng tingin. Nakita mo tong anak mo? Napaka-sweet. Halatang hindi nagmana sa inyo eh. Si Ma'am Puntana pinagmanahan ito. Pasalamat ka talaga, kailangan kita. Sabi na nga ba't hindi mo kaya nang wala ko? Hinawi ni Belinda ang buhok niya. Sa ganda kong to, alam kong maraming nababalo sa akin. Buhat na buhat ni Belinda ang bangko niya. Nakarating naman agad sila. Inihatid na niya si Rocky sa school. Hinagkan niya ito na para bang siya ang tunay na ina. Mamaya susunduin na naman kita, okay? Hindi mo kailangan maging pinakamagaling. Basta ibigay mo lang ang best mo. I love you po. Mahal din kita, Rocky. Bumalik na siya sa kotse. Uuwi na ba ako? O maghihintay lang ako kay Rocky sa bahay? Sayang kasi free time ko. Masigasig si Lydia. Sa tingin ko kailangan mong lumipat kasama namin.
Ha? Bakit pa? Hindi naman CCTV ang babaeng yun. Hindi niya mahalata na peke lang ako. For my son's safety, lumipat ka na sa amin. Malalim ang buntong hininga ni Belinda. Sige na, no choice naman ako eh. Ihatid mo ko sa bahay para maayos ang gamit ko. Then papahatid na lang ako kay Papa para daanan na rin si Rocky. Bukas, ikukuha kita ng driver para panghatid sundo kay Rocky. Tumango na lang siya. Paghatid ni Nate sa dalaga, pumunta na siya sa trabaho. Hindi siya makapag-focus, knowing na nagsisimula na si Lydia na bumalik sa buhay nilang mag-ama. Hanggang kailan niya maitatago na wala naman talaga siyang partner. Pag nalaman ito ni Lydia, magpupumilit ito na kuhanin si Rocky, bagay na hindi niya mapapayagan. Napahilot si Nate sa kanyang sentido. Bandang 4:00, pag-out niya sa trabaho, nakaabang sa labas ng building si Lydia. Nilagpasan niya ito pero pinigilan siya nito. Please, pakinggan mo ko. Hindi mo alam kung gaano ko nagsisisi na iniwan kita para lang sa pansarili kong kasiyahan. I thought magiging masaya ako but I'm not happy, Nate. Ikaw pa rin ang mahal ko. Nahiya akong bumalik kaya ilang beses ako nag-isip. Pero ngayong nandito na ako, handa akong gawin ang lahat para lang. Pinutol niya si Lydia at inalis ang kamay nito sa kanyang braso. Leave us alone forever. No, Lydia. Ayaw kong mabastos lang kita't mapagsalitaan. Stop begging. Wala nang magagawa yan. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Hindi na. Dahil lang sa babaeng yun na bumibida bilang ina ni Rocky, kinalimutan mo na ako? She's great. At magiging maayos siyang ina kay Rocky, kaya hindi mo na kailangan mag-alala pa. You're not married to her. May habol pa ako. Tinabig niya ito at dumiretso na sa kotse. Ngunit talagang mapilit si Lydia. Minahal kita. Umalis ako kasi wala ka ng time sa akin. Ni-date ako hindi mo magawa. Palagi kang trabaho, yun ang problema sa'yo. Bakit? Mabibili mo ba ang mga gusto mo't luho mo kung hindi ako nag-focus sa trabaho? Tinamasa mo ang masarap at marangyang buhay because I work hard. Don't you dare put the blame on me. Ikaw ang may pagkukulang at ang mali ko lang, hinanap ko yun sa iba. But still not enough dahil ikaw pa rin talaga ang gusto ko. Luhaan si Lydia. Pero sumakay na siya sa kotse at iniwan na ito. Uuwi pa po ba si Dad for dinner? Napatingin sa oras si Belinda. Hindi ko sure eh. Mauna ka nang kumain tapos magpahinga ka na. Ako na lang mag-wait kay Dad mo. Tumango naman ito kaya pinakain niya na muna. Ngunit bandang 11:00, wala pa rin si Nate. Nalipasan na tuloy siya ng gutom. Sana pala'y nauna na lang siya. Inihahanda niya ng dinner niya nang may kumalabog sa sala. At pagtingin niya ay si Nate. Lasing na lasing ang mukong. Halos gumagapang na lang kaya naman agad niya itong inalalayan. Nagutom ako dahil sa'yo. Sana hindi na lang ako nag-wait. Uuwi ka lang naman palang. Hinabulot siya nito at hinalikan. Parang naistatwa si Belinda dahil sa ginawa ni Nate pero nagawa niya itong itulak. Sira ulo kaya? Napangiti ito at tila wala sa sarili. Muli itong nagpupumilit na lumapit sa kanya pero siya itong lumayo. Hindi na lang siya gumawa pa ng ingay kasi baka magising si Rocky. Pipigain ko yung itlog mo kapag nagpumilit ka, Nate. Banta niya bago ito inalalayang tumayo. Sa susunod kung maglalasing ka, kahit paano magtira ka naman para sa sarili mo. Bakit ba ang dali para sa kanya na bumalik ha? Natigilan si Belinda. Gets niya na kung anong problema nito. Napairap siya bago ito inupo sa couch. Dahil kay Lydia, no? Bakit? Mahal mo pa ba? Curious niyang tanong kay Nate. Inangat ni Nate ang tingin nito pagawi sa kanya at tumitig. Belinda, sa tingin mo ba magpapakatanga pa ako? Tapos na ako sa ira na yun. Oh, tapos na pala eh. So ba't ka nga naglasing-lasing dyan? Wala namang masama kung hindi ka pa fully recovered. Ayos lang, maiintindihan namin. Mahirap naman talagang. Pinutol siya nito bago napairap. Naiinis ako't nagagalit. Dahil ang dali-dali niyang iwanan ng anak niya tapos babalik kung kailan niya gusto. Mahal pa daw niya ako. Pagmamahal bang matatawag yun? Lalim ng hugot mo ah. Hindi ako makarelate pero alam mo isa lang ang masasabi ko. Si Rocky, totoong anak na turing ko sa kanya. Kahit na hindi naman siya galing sa akin. Mahal ko ang batang yun. Napakabait niya para abandonahin lang ni Lydia basta. Nakakagalit naman talaga eh. Ngunit kung paglalasing ang solusyon mo sa mga problema, wala namang mangyayari. Nate,
Mag-focus ka sa anak mo. Iniwan daw niya ako dahil wala akong oras sa kanya. Nagulat siya nang umiyak si Nate. Masama ba akong ama? Tanong nito. Nadudurog ang puso ni Belinda. Pinahid niya ang luha nito. Tahan na, matulog ka na. Huwag mong isipin ang mga sinasabi niya. Gumagawa lang siya ng paraan para mawala ang bakal na nilagay mo sa puso mo. Nandito naman ako. Hindi ko pababayaan si Rocky. Hindi siya mapupunta kay Lydia. Pangako yan. Niyakap siya ni Nate. Hinayaan na lang niya ito. Mahirap namang basagin ang nagmo-moment. Nasusuka ako. Bulong nito bago dumuwal, kaya naman nataranta siya. Nakakadiri ka naman. Natawa ito dahil biro lang pala. Ikukuha kitang unan at kumot. Dito ka na sa couch kasi mabigat ka. Mabait ka naman pala. Filingera ka lang. Magpapasalamat ba dapat siya? Para kasing insulto yun, hindi compliment. Iniwan na muna niya ito para ikuha ng unan at kumot. Ngunit palabas na sana siya nang makita niya si Nate na sinarado nito ang pinto. Nakakalakad naman pala to eh. Pinahirapan pa siya ng mukong. Ngunit mababakas naman sa lakad nito, nagigewang-gewang. Sige na, matulog ka na. Ngunit malakas siyang napasigaw nang hilahin siya nito pahiga sa kama. Nate, ano bang ginagawa mo? Labis ang kaba ni Belinda. Matutulog na. Let's sleep. Please be quiet. Baka magising pa si Rocky. Bulong pa nito sa kanyang tenga. Damang-dama niya ang mainit nitong hininga habang ang kamay nito nakahawak ng mahigpit sa kanyang bewang. Hindi na namalaya ni Belinda na ilang oras siyang naghintay para lamang makatulog ng mahimbing ang lasing na si Nate. Pero ang ending, siya lang ang napagod. Nakatulog na rin siya ng mahimbing. At pagmulat niya ng mata, wala na si Nate sa tabi niya. Sinuri ni Belinda ang sarili niya kung may masama bang nangyari pero wala naman. Normal naman siya. Wala namang bumuka, walang sumukot, mas lalong walang bembang na naganap. Tanging ang pagnanakaw lang ng halik ni Nate ang nakalusot. Mainit ang ulo niya nang lumabas ng silid. Sa dining area, nadatnan niya na masayang nag-aalmusal ang dalawa. Pumamewang siya kay Nate para tapatin ito sa ginawa nitong kahibangan kagabi. Ikaw na lalaki ka. Gets kong broken ka. Ay hindi ka pala broken. Lasing ka pero hindi porket lasing ka. Pwede mo na akong... Basta yun na yun. Hindi niya itinuloy kasi nakatingin si Rocky sa kanila. Warning na to sa'yo ah. Pag ikaw umulit pa talaga namang... Pinutol siya ni Nate. Bakit, anong gagawin mo? Aba, talagang malakas ka no? Mawawalan ka ng 2 itlog, Nate. Ganyan ka talagang babae ka? Tinitigan niya ito ng masama. Oo, ganito ako kaya wag mo kong hinahamon. Ngumiti siya ng matamis bago bumaling kay Rocky. Ihahatid na ulit kita, nak. Sige na, kain ka lang. Ikaw po. Wala akong gana eh. Nawala na ako ng gana. Wika niya bago sinulyapan si Nate na nakasimangot. Nang maihatid ni Belinda si Rocky, dumiretso na siya sa kanilang bahay. Nakakainip kasi sa mansyon, lalo't siya lang mag-isa. Sus, hindi siya makatagal na wala man lang makausap. Sa itlogan nila may mga katsikahan siya, hindi siya nababagot. Daraanan naman niya si Rocky sa school, kaya sa pwesto na nila siya tatambay. Hindi pa nagiinit ang puwetan niya nang tumawag ang ina ni Nate. Ma'am, napatawag ka po. Iha, birthday kasi ni Nate ngayon. Sa tingin mo ba anong magandang iregalo? Ma'am, hindi ako eksperto sa ganyan pero pwede ko naman ho siyang lutuan ng simpleng handa. I-celebrate ho natin mamaya. Suggestion niya na pinayagan naman ni Ma'am Pontana. Birthday pala ng Mokong, inaway-away pa niya. Umuwi na siya, pagsundo niya kay Rocky. May mga maluluto pa naman kaya agad siyang nag-ayos ng iyahanda kay Nate. Happy birthday! Salamat kasi hindi mo pa rin ako matiis. Bumalik na naman si Lydia sa opisina niya at nahimatay ito kaya kinailangan niyang dalhin sa hospital. Sa hospital mo pa talaga ako pinag-birthday. Mauna na ako at ayos ka naman niya. Tumalikod na siya pero pinigilan siya nito. Wala na akong mapupuntahan. Walang-wala na ako, Nate. Ikaw na lang ang taong maaari kong takbuhan. Pakiusap, tanggapin mo ulit ako sa buhay ninyo ni Rocky. Pagagawan kita ng card para sa panggastos mo. Ito na ang huling tulong ko sa'yo, Lydia. Pero kung ipipilit mo ang gusto mo, itigil mo na. Wala kang mapapala sa akin. Hindi na ako babalik pa. Pumasok bigla ang doktor. Ikaw po ba ang asawa ni Mama? Hindi. Napatango ang doktor.
Sino po kayang pwedeng matawagan sa mga kontak niya para sumundo sa kanya? Discharge naman na po siya, pero sabi niya walang susundo sa kanya. Dok, ako na lang ho. Pilit na tumayo si Lydia pero muntik pa itong matumba. Mariing napapikit si Nate. Iniwanan na lamang niya ng mensahe si Belinda na hindi pa siya makakauwi. Bandang 12:00 na siya nakauwi. Hindi nagalawang pagkain sa dining area. Tulog na din ang anak niya. Si Belinda na lamang ang humarap sa kanya. Nakatulog sa pag-iyak ang anak mo. Pinaghandaan niya to dahil birthday mo daw. Sana nakita mo kung gaano siya kasaya. Pero mas inuna mo pa ang trabaho mo. Maging si Belinda, galit din sa kanya. Emergency yun. Si Lydia, dinala ko siya sa... Pagak na natawa si Belinda. Si Lydia? Bakit mas mahalaga pa ba siya sa anak mo? Nadala mo naman na siya, so dapat umuwi ka na. Utu-utu ka rin siguro, kaya kuhang-kuha ka niya. Sana hindi niyo na ako hiningan ng pabor kung makikipaglandian ka lang din naman sa ex mo, di ba? Bakit, ano bang tingin mo sa akin dito? Display? May buhay din ako, Nate. Kaya kung babalikan mo lang din naman si Lydia, gawin mo na. Hindi ko nga siya babalikan. Pero bakit mas inuuna mo pa siya? O ang ibang bagay kaysa kay Rocky? Nasasaktan yung bata. Iniwan na siya ni Belinda at dumiretso na ito sa silid ni Rocky. Siya naman, napabuntong hininga nang makita ang mga pagkain sa table. Naupo siya bago isa-isang tinikman ang luto ni Belinda. Marahil hindi lang ito galit dahil kay Rocky, kundi dahil na din sa effort nitong sayang lang. Pero kahit nagalit ito, cute naman pala ito. Natawa si Nate bago nilantakan ng pagkain. Masarap itong magluto, nakuha nito ang kanyang panglasa. Maaga siyang gumising kinabukasan, hindi para pumasok, kundi para bumawi kay Rocky at kay Belinda. Bakit po may pang-camping sa kotse? Takang tanong ni Rocky. Niyakap niya ang anak niya. I'm sorry, buddy. Gisingin mo na si Mami Belinda mo. Magka-camping tayo. Overnight sa isang magandang lugar. Talaga po? Sige po, gigisingin ko po si Mami Belinda. Tuwang-tuwa itong umakyat muli sa hagdan para puntahan si Belinda na mahimbing pa ata ang tulog. Pupungas-pungas si Belinda pero hindi siya nito pinansin. Magbihis ka na. Bakit pati ako? Bumawi ka kay Rocky. Siya ang mahalaga. Gusto ko ding bumawi sa'yo para sa effort mo. Sige na, huwag ka na magtampo o magalit. Magbihis ka na. Napaiwas ito ng tingin pero sumunod rin naman. Sa biyahe tahimik lang si Belinda kaya binasag niyang katahimikan. Naisip kong tama ka naman. Bayaan mo na, nangyari na eh. Bumawi ka na lang sa anak mo dahil yun naman ang palaging mahalaga. Babawi din ako sa'yo. Bigla itong sininok. Paulit-ulit ka na lang nagsasabi niyan. Gusto mo na ba ako? Feelingera ka talagang babae ka. Balik na naman sila sa bangayan nila. Maganda sa napiling lugar ni Nate pero hindi pa rin sila maayos. Inis na inis pa rin siya kay Nate dahil napaka-utu-utu nito kay Lydia na alam naman nilang bumabalik kasi masaya na si Nate sa buhay nito. Mami Belinda, tabi ka po namin ni Daddy sa tent. Sige lang, wika niya bago itinuloy ang pag-aayos niya sa gamit na dala nila. Ihawin mo na ang dala mong isda, baka mabilasa pa. Utos niya kay Nate nang lumapit ito para tulungan sana siya. Masarap ang luto mo, nagustuhan ko talaga. Wika nito nang layo naman sa kanyang inutos. And also, pwedeng wag ka nang magalit. Sayang naman ang effort ko na dalhin ka dito. Super kapal mo rin no? Effort ko ngang magluto, sinayang mo lang. Hindi naman ako nagreklamo. Hindi nga nagreklamo, nagalit naman. Let's stop fighting. Para na lang kay Rocky. At dahil kahinaan ni Belinda si Rocky, ay tumango na lang siya. Pasalamat talagang lalaki na to. Mahal na mahal niya si Rocky. Kundi, nasuntok na talaga niya si Nate. Panay ang tingin ni Nate sa dalagang si Belinda. Pawisan na kasi ito, pero ayaw pang tumigil sa ginagawa nitong pakikipaglaro kay Rocky. Habol ito ng habol kay Rocky, at ang anak naman niya, hagik-gik ang tawa. Napapangiti na lamang siya, pero kapag napapatingin si Belinda sa kanya, ay nagkukunwari siyang may ginagawa. Mamaya mag-feeling na naman ito na may gusto siya sa dalaga, na malabo namang mangyari. Ba't sa babaeng lukring pa, kung magmamahal lang din naman siya ulit. Inayos ni Nate ang mga naihaw na niya. Sakto namang tumawag ang kanyang ina para kamustahin siya. Nak, busy ka kagabi? Hindi ka kasi nakauwi agad. Bala ko sanang matulog sa inyo. Pero kasi hindi ko magawang tignan si Rocky na umiiyak dahil sa lungkot.
Ito ang bungad ng ina niyang si Fontana. Sana naman nak, maglaan ka ng oras sa anak mo. Napalayo na ang loob niya kay Lydia, pati ba naman sa'yo? Ma'am, bumabawi nga po ako ngayon sa kanila. Nandito po kami sa isang beach. Hindi pa fully develop ang lugar, kaya wala pang mga cottage. Pero may dala kaming tent, dito na kami mag-overnight. Paliwanag niya na ikinatuwa naman ito. Ma'am, ayan ka na naman sa pambubugaw mo sa akin kay Belinda. She's not my type. Para lang po ito sa bata. At dahil nag-effort naman siya kagabi, naalis ko ang galit niya. 12:00 na ho kasi ako nakauwi. So lumiban muna ako ngayon sa trabaho para lang makabawi sa kanilang dalawa. Ibig sabihin, ayaw mo rin na nagtatampo si Belinda. Ito lang masasabi ko sa'yo. Yang si Belinda, abay napakabait niyan. Hindi basta-basta nagpapaligaw. Kaya masasabi ko sa'yo na napakatino niyang babae. Si Rocky nga, gustong gusto talaga si Belinda dahil magaan ang loob nito sa mga bata. At naramdaman iyon ng anak mo. Espesyal kung itrato siya ni Belinda. Sana lang anak, kahit na pansamantala lang ang ginagawa niya para sa apo ko. Sana naman na itrato mo siya ng maayos. Nakakahiya naman sa magulang niya kung masama ang trato mo kay Belinda. Ayokong masira kami dahil best friend ko na rin ang ina niyan. Mahabang paliwanag nito na nauunawaan naman ni Nate. Ibinaba na niya ang tawag bago inaya na ang dalawa na kumain ng pananghalian. Natigil naman ang mga ito sa paglalaro at pagtatampisaw sa dalampasigan. Nakapaghain na siya at kakain na lamang. Siya na munang umasikaso kay Rocky dahil nakakapagod rin naman ang pagbabantay sa bata. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, nakaupo sila ni Belinda. Walang imik parehas. Wala naman kasi silang maisip na topic. Hindi naman sila close para casual na mag-usap. Lalo't malaki ang kasalanan niya dito kagabi. Si Rocky tulog na, kaya silang dalawa na lang ang natirang gising. Parehas din namang busog. Masarap daw kasi ang luto niya. Kaya ganado ang dalawang kumain. Hindi matagalan ni Nate na para ba silang napapanisan ng laway, kaya siya na ang pumutol sa katahimikan. About sa halik, pinutol siya nito. Pilit kong inaalis sa isipan ko, kaya hindi mo na lang dapat pinapaalala. Gets ko naman nalasing ka, hindi mo na need na magpaliwanag. Dagdag pa nito pero natawa lang siya. So anong nakakatawa sa sinabi ko? Para kasing hirap na hirap kang kalimutan kung gaano ko kagaling humalik. Super kapal mo rin talaga no? Para lang sa kaalaman mo. Baka kasi nakalimutan mo din na yung cheesy hotdog mo tumayo sa akin. Natameme si Nate ng ilang segundo pero nakabawi din naman. Bakit ba alam mong cheesy hotdog to? Nakita mo na ba ha? Naiinis niyang hamon. Sabihin mo lang at pagbibigyan kita. Para kasing sinusubok mo pagiging aktibo nitong alaga ko Ayan ka na naman Nate, pero sa itsura mong utu-utu kay Lydia, obvious naman na hindi ka pa. Hinapit niya ang bewang ni Belinda. Inihiga niya ito sa buhanginan. Then, I'll prove it to you para sa ikatatahimik mo. Nakangisi niyang sambit bago ito muling hinagkan. Malambot ang labi ng dalaga. Sa totoo lang, nakakaadik itong halikan. Naramdaman pa niya na nanlalaban si Belinda kaya siya'y tumigil. Hindi ka lasing, kaya anong ibig sabihin ito? Gulat na gulat nitong tanong habang nakahawak sa dibdib niyang matigas. Habol rin ito ang hininga. Sabihin na nating, you turned me on, Belinda. Ha? Sampalin mo ko kung ayaw mong ituloy ko to at kung gusto mo naman ipumikit ka. Hinihintay na lang ni Nate na sampalin siya ni Belinda. Pero pumikit ito habang ang braso nito ay ipinulupot sa kanyang batok. Walang sabi-sabi niyang siniil ng halikang dalaga. Walang eksplanasyon, basta sinunod lang niya kung anong nararamdaman niya sa mga oras na ito. Sa maliwanag na buwan, sa buhanginan takip lamang ng makapal na kumot ang buo nilang katawan ay muntik nang may maganap. Ngunit hanggang hawak lang muna si Nate, may respeto pa rin siya kay Belinda. Hindi niya ito nais makuha dito sa buhanginan. Napaka-cheap niyang lalaki para gawin iyon sa dalaga. Napasabunot si Belinda sa kanyang sarili. Nagising siya. Nayakap ni Nate sa loob ng tent. Sariwang-sariwa pa ang mga naganap kagabi at ang muntik nang mangyari. Bumigay na rin siya kaya paano niya haharapin si Nate nito? Parang kahapon lang, grabe pa ang bangayan nila. Bakit biglang nag-iba? Sinapian ba silang dalawa? Good morning. Naputol sa malalim na iniisip si Belinda nang batiin siya ni Nate.
Si Rocky naman, mahimbing pa ang tulog. Nakangiti si Nate habang yakap siya at nakauna naman siya sa bisig nito. Magandang umaga. Nakatulog ka naman ba ng maayos? Mabilis ang tibok ng puso ni Belinda nang siya ay sumagot. Oo, maayos naman. Umalis na siya sa tabi ni Nate. Gagawa ko ng almusal. Palusot niya, makaalis lang sa awkward na sitwasyon nila. Go ahead, sunod na ako. Walang lingon-lingon si Belinda. Muntik pa siyang madapa dahil sa pagiging lutang niya. Napahilamo siya sa muka sa sobrang gaga niya bago napabuntong hininga. Belinda, sira ulo ka ba? Para siyang baliw na kinakausap ang sarili. Muntik ka nang makatikim ng cheesy hotdog. Sinampal-sampal niya ang sarili bago napatanaw sa napakagandang karagatan. Hindi pwede to. Mali ang ginawa ko. Hindi dapat ako nagpadala sa nararamdaman kong init. Oo, babae ako. Nakakaramdam ng makalamang pangangailangan. Pero hindi pa rin tama. Nandito ko para maging gabay ni Rocky. Para tumayong ina sa bata. At hindi para makipaglandian sa ama nito. Itinigil ni Belinda ang pagkausap sa kanyang sarili. Iwinaksin niya na sa isipan ng nangyari para makapagsimula siya ng araw na walang dinadalang isipin. Nilabas na ni Belinda ang baon nilang hotdog with cheese. Napalunuklaway siya nang maalalang bumukol kay Nate kagabi. Muntik niya na itong makita pero nahawakan talaga niya ito. Grabe ang laki, para bang hindi na siya bubuhayin pag na-insert na sa kanyang halimaw na yun. Tulog pa si Rocky until now. Mula sa likod niya, yumakap si Nate. Pwede pa akong... Nate, namimihasa ka. Hindi porkit nawala ako sa sarili ko kagabi, kaya hindi ako nakapag-isip ng matino itutuloy na natin to. Tsaka kalimutan na natin yun. Huh? I don't understand. Bakit naman kakalimutan? We have this kind of feelings na magkasundo tayo, right? We almost... Si Rocky lang ang priority ko. Putol niya dito. Ibalik natin sa normal. Bakit? Mukha na ba akong abnormal para sa'yo? We can do both, Belinda. While you prioritizing my son, gusto kong ipagpatuloy kung hanggang saan naabot ang nararamdaman nating init kagabi. Panandalian lang ba yun? O may mas malalim pa dun? Sweet! Napahagik-gik si Rocky habang kinukuhanan sila ng litrato. Napalingon sila ng sabay ni Nate. Send ito, Lola. Napaawang ang labi ni Belinda. Nate, wag na. Nakakahiya. Saway niya, pero ngumiti lang ito. Walang nakakahiya, Belinda. Bakit mo'y kinakahiya? Wala kang nobyo o asawa. At ako wala rin naman ako. Single dad ako. Pero kaya ko namang panindigan kung magmamahal ulit ako Pakiramdam ko, nabibigla ka lang talaga Napakatindi ng trust issues ni Belinda at ang hindi mawala-walang pagdadalawang isip niya. Sige, tignan natin kung pag-ibig na ba talaga to o init lang. Umuwi na sila, bandang tanghali. Ngunit imbis na dumiretso sa bahay, dumiretso sila sa bahay ng magulang ni Belinda. Si Rocky kasi, nais na makita ang ina ni Belinda, kaya pinagbigyan nila. Dito na rin sila manananghalian para mamayang uwi nila, dinner na lang tapos pahinga na. Rocky! Napangiti si Nate nang kargahin ng mag-asawa ang anak niya. Para na talagang lolo't lola ni Rocky ang ama't ina ni Belinda. Para bang isang pamilya na lang sila. Napakaswerte ng anak niya na maraming nagmamahal dito. Lumapit sa kanya ang ama ni Belinda. Iho, kamusta naman? Hindi na ba stress ang mami mo dahil sa ina ni Rocky? Hindi naman na po. Salamat ho pala sa pagpayag din ninyo na maging pansamantalang ina ni Rocky si Belinda. Maliit na bagay lamang. Si Belinda talaga namang malapit yan sa anak mo. Sa tuwing iniiwan nga ni Puntana si Rocky dito, napagkakamalang anak ni Belinda. Sana lang maayos ng sitwasyon ninyo dahil kawawa naman ang bata. Opo, inaayos na po. O sige ha, sa kusina na muna ako. Tumango na lang siya. Belinda, si Jopet nga pala'y nabalitaang nandito ka, kaya didiretso dito ang loko. Papunta na't na-miss ka daw. Malakas na natawa ang ama ni Belinda pero hindi si Nate. Napakaloko talaga ni Jopet at talagang matyaga kay Belinda. Natatawa rin ang ina nito. Bakit kasi hindi mo pabigyan ng pagkakataon? Masipag naman at mabait si Jopet. Kaibigan lang ho ang turing ko kay Jopet. Reklamo ni Belinda na talaga namang ikinasaya ni Nate. Tama nga, ganyan nga. Wika pa niya sa isipan. Magandang tanghali, mahal. Bigla na lamang iniluwa ng pinto si Jopet
Kay Belinda agad dumiretso. Napairap si Nate. Talaga naman kahit saan, sumusulpot ka no? Sarkastikong tanong niya. Nandito ka din pala? Oh, bakit may problema ka ba sa akin, boy? Nagtagisan sila ng tingin. Parehas palang nandito ang manliligaw mo eh. Biro ng ama ni Belinda. Pa, hindi ko manliligaw si Nate. Si Jopet lang po. Manliligaw din ho ako. Bigla niyang sabi na ikinabigla ng mag-asawa. Binibiro lang ho niya kayo. Wika pa ni Belinda pero tumutulo siya. Hindi po. Totoo po ang sinasabi ko. Pwede naman po akong manligaw gaya ni Jopet, di ba? Matira matibay. Mayabang nasabi ni Jopet bago bumaling sa ama ni Belinda. Papa, ayos lang ba na uminom kami? Pagbibigyan ko lang ang rich kid na to. Dapat dito tinuturuan ng leksyon. Papa? Mas nainis si Nate. Tinatawag nitong papa ang ama ni Belinda hindi naman ito parte ng pamilya. Aba, ayos to ah. 2 manliligaw ni Belinda. Sige, payag ako manligaw kayo. Pa, sinakyan mo pa kalukuhan nila. Bayaan mo sila, wala namang masama. Pa, hindi nahulugi si Mahal sa akin. 15 inches ho kasi itong batuta ko. Bagong hasang ita ko, Jopet. Pwede kong bawasan. Biro lang ho. Napairap si Belinda. Pagsulyap niya kay Nate, kinindatan siya nito. Huwag mong sabihin na papatol ka talaga kay Jopet. Ganyan lang naman si Jopet. Nilingon pa ito ni Belinda. Mabait naman siya, mapangasar lang. Tsaka crush lang naman niya ako. Pabayaan mo na yung tao. Paliwanag niya kay Nate. Hinahamon niya ako. Sa tingin mo papayag ako na maliitin niya? Sa itsura ng loko na yun, daliri ko lang pinagmamalaki niya sa akin eh. Sabi ko naman sa'yo ilalaban ko to, diba? Gusto kong malaman kung worth it ba na ituloy ko ang nararamdaman ko. Napaiwas ng tingin si Belinda. Sa totoo lang, grabe palang magpakilig ang mokong na to. Halos makuha na nito ang buong kiliti niya. Mapapahubad na siya ng panty sa mabulaklak na dila ni Nate. Para bang hindi sila enemy nung una nilang pagmimit. Natatawa na lang si Belinda kapag sumasagi sa kanyang isipan. Napatango siya kay Nate. Basta pakiusap lang, huwag ka namang magwalwal. Tirahan mo naman ang sarili mo ng pang-uwi. Ito ang kanyang bilin. Yes, pero depende kung talagang magyayabang si Jopet. Saglit lang naman to. Pababagsakin ko lang ang mayabang mong admirer. Nakita ni Belinda na natatawa ang kanyang ina. Napairap na lamang siya bago bumalik sa ina niya na abala sa nilulutong pulutan. Ma, lumalakas ang loob nilang dalawa kasi kinukonsinti ninyo ni Papa eh. Ayaw mo ba na 2 manliligaw mo? Masaya naman yun. Paminsan-minsan, kailangan mo lang din i-entertain kasi wala namang masama. Dalaga ka't nasa tamang edad na. So, sino ba ang lamang? Pag hunalaman ito ng kuya, mapapagalitan pa ho kayo eh. Basag niya sa kilig ng kanyang ina. Ha? Bakit naman? Bata ka pa. Ang ama mo nga ay tuwang-tuwa sa 2 mong manliligaw. Pakiramdam ko'y mas lamang ang ama ni Rocky. At nak, sakto pala kasi, inainahan ka naman na eh. Mas possible na siyang piliin mo. May Lydia na bumabalik sa buhay niya, ma. Napakunot ang noo ng kanyang ina. Oh, bakit hindi mo itabo yung Lydia? Yun naman ang purpose mo, hindi ba? Go lang, nak. Suportahan ka namin. Hindi mo dapat isipin yung mga bagay na makakapagpaproblema lang sa'yo. Huwag mong pigilan ang puso mo. Itinuro pa ito ng kanyang ina. Bayaan mo yung magmahal. Hindi habang buhay mag-isa ka lang at malungkot. Hindi pwedeng umiikot lang ang mundo mo sa trabaho. Sana maranasan mong nararanasan ng iba. Nakita mo naman kami ni Papa mo, di ba? Wala kaming regrets kahit pa nga ang aga naming nagsama. Oo, naging mahirap buhay namin. Pero dahil sa pagmamahalan namin at pagkakaisa ay nakakayanan naman namin. Naitawid naman namin na. Blessing kayo sa amin. Si Rocky, matatanggap namin siya. Hindi mo kailangang mag-alala pa. Sumang-ayon ka lang sa nararamdaman mo at huwag mong pigilin. Dahil sa sinabi ng ina niya, para bang nabunutan siya ng tinik. Gagawin ko po yun, ma. Pero si Jopet, hindi mo ba talaga bet? Balik nito sa pang-aasar sa kanya. Biro lang, mabait si Jopet kaya sana wag mo siyang paaasahin. Ilang beses naman niya na itong diniretso. Sabi ni Jopet, bayaan lang daw niya ito kaya hindi na siya nagsasalita pa. Hindi niya naman pinapaasa si Jopet. Samantalang ang dalaway talagang napakatibay. Si Nate bawat sali ni Jopet ng alak ay siya ring sali niya. Nakamasid lang naman ang ama ni Belinda na natatawa nga sa kanila. Jopet,
Kung ikaw man ang piliin ng anak ko, may masasabi ka ba o may papangako sa akin bilang ako ang kanyang ama? Bigla nitong tanong kay Jopet. Eto rin tanong ko sa'yo kaya pag-isipan mong sagot mo. Baling nito sa kanya na ikinatango naman niya. Pops, kung ako pipiliin ni Mahal, sinasabi ko sa'yo walang makakapanakit sa kanya. Handa akong gawin ang lahat para sa minamahal kong si Belinda. Hindi ko siya pakakainin ng kung ano-ano. Palaging masarap. Mabubuhay kami ng masaya at maraming anak. And I thank you. Nag-flying kiss pa ito sa gawin nila Belinda. Kaya nakaramdam na naman ng selos si Nate. Ikaw naman. Uminom muna si Nate bago sumagot. Hindi ko alam kung pipiliin niya ako pero anumang desisyon niya irerespeto ko po, Paps. Si Belinda lamang ang makakapagsabi kung sino sa amin. Pero kung ako man ang mapili niya, wala na akong mahihiling pa. Pag-ibig na nga ba to? Palagi na siyang nasa isipan ko. Pinaplano ko na kung anong magiging buhay namin ni Rocky kasama siya. Hindi niya naman ako binago, kundi minulat ho ako ni Belinda sa mga bagay na hindi ko maintindihan. Iba talaga siya eh. Sobrang makapangyarihan ni Belinda para sa akin. Siya na ang ina ni Rocky. Hindi na yun mababago. Gusto kong maging isang buong pamilya kami na hindi kailangang magpanggap. Si Belinda ba? Yan din ba ang nararamdaman? Napailing-iling si Nate. Hindi ko ho alam. Sana kung sino man ang piliin ni Belinda, walang samaan ng loob sa inyong dalawa ha? Ayoko lang din na ma-pressure ang anak ko. Oo Paps, pero parang talo na ako eh. Napaismik si Jopet. Nanlalamang masyado yung rich kid na yan, pero hindi ako susuko. Tumapang na naman si Jopet. Daig ng mabait ang pogi. Jopet, sino namang nagsabi sa'yo? Sa panahon ngayon wala nang exempted. Pati Sigby naglolo ko na. Hindi naman humasakit, parang kagat lang ng dinosaur. Natawa silang tatlo. Pero kayong dalawa, maluwag ang pagtanggap namin sa inyo dito sa bahay. Narinig mo boy? Piliin man ako ni mahal ko, pwede ka pa rin dito. At saka bala kong kunin kang ninong ng magiging anak namin. Gising pa si Jopet nangangarap na ito. Paps, bibigyan kita agad ng lalaking apo. Banat pa ni Jopet. Bibigwasan ka muna namin ng 3 barakong kapatid ni Belinda, Jopet. Narinig ko na naman ang pangalan ko. Sabay-sabay silang napalingon kay Belinda. Eto na pulutan. Hinawakan niya ang kamay nito. Si Rocky. Pasimpleng tanong niya kahit gusto lang naman niyang pagsilosen si Jopet. Nasa kwarto, tulog na. Dito na lang tayo matulog. Sambit pa niya na ikinatango naman ito bago lumikot ang mata. Boy, kumalma ka. Nandito pa ang karibal mong magpapataob sa'yo. Nakasimangot silang dalawa ni Belinda. Tumaob na si Jopet. Pilit na nagsasalita ng tuwid si Nate nang harapin siya nito kahit ng totoo, lasing na rin naman ito. Boy, akin siya. Si Mahal, sa akin lang. Hindi na natuloy ang sinasabi ni Jopet nang ito'y makatulog. Napahilot sa sentido si Belinda. Pa, pwede po bang ihatid na ninyo si Jopet? Pakiusap niya sa ama na pumayag naman at agad na inalalayan ang lasing na binata. Ikaw naman matulog ka na din. Utos niya kay Nate bago ito inalalayan patungo sa silid niya. Si Rocky nasa silid ng mga magulang niya. Nanalo ko. O tapos, hinawakan nito ang kamay niya. Panalo din ba ako sa'yo? Nakayuko ito at hindi makatingin sa kanya. Nate, maganda sanang pag-usapan ng ganitong bagay kung hindi ka nakainom. Sa ngayon, magpahinga ka na lang muna. Pero baka hindi ko na magawang aminin sa'yo ang nararamdaman ko. Kapag pangunahan na ako ng takot at hiya. Belinda, mahal kita. Mahal na kita. Ikaw ang babaeng nais kong makasama habang buhay. Ikaw ang nais kong pakasalan. At ikaw lang ang karapat-dapat na maging ina ni Rocky. Nagawang sabihin ni Nate ang magic words na kinahihintay-hintay niya. Now I'm sure that this isn't just about lust. Belinda, totoong mahal na kita. Matagal ko nang nalimot si Lydia sa maniwala ka man o hindi. Ayaw ko na siyang pabalikin sa buhay namin ni Rocky. Pakiusap, huwag mo siyang hayaan na kuhanin si Rocky sa atin. Narinig niya ang hikbi ni Nate. Niyakap niya ito. Hindi ko hahayaan na mangyari ang kinatatakot mo. Inangat ni Nate ang tingin nito. Siya naman ang tinuyo ang luha nito. Hindi kita iiwan. At mas lalong hindi ako papayag na mawala si Rocky sa atin. Hinapit ni Nate ang kanyang bewang. Walang tutol ang katawan ni Belinda. Wala na siyang pangamba, ngayong malinaw na ang namamagitan sa kanila ni Nate. They are officially together.
Muntik na rin naman nila itong magawa, kaya alam ni Belinda na mangyayari at mangyayari talaga ito. Pinulupot ni Belinda ang braso niya sa batok ni Nate habang ang kanyang katawan sumasabay na gumalaw sa bawat haplos ni Nate. Ngunit napakaingat pa rin talaga nila dahil nga sa kabilang silid lang ang silid naman ng kanyang mga magulang. Pakiusap, dahan-dahan lang. Bulong niya nang maramdaman si Nate na sa tansya niya hindi kayang sukatin ng ruler. I'll be gentle. Tumango siya bago napakapit ng matindi kay Nate. Ito na, bukal sa loob niyang isusuko ang lahat sa taong mahal niya. Nakakapagod ang gabi para sa kanila. Kaya naman, tinanghali na ng gising si Belinda. Ngunit pagmulat ng kanyang mata, wala na si Nate sa tabi niya. Nauna pa itong magising kahit na ito ang nalasing. Pero syempre, may iniinda na rin naman siya. Pilit siyang umalis sa kama kahit may makirot sa kanya na parang ang hindi siya makakalakad ng maayos. Ngunit kung mananatili naman siya sa silid niya maghapon, baka kahalata ang kanyang magulang. Maayos ba ang tulog mo, Nate? Ipinaghahanda si Nate ng ina ni Belinda. Maaga talaga siyang gumising kahit masakit ang kanyang ulo dahil ayaw niyang mahuli silang nagtabi kagabi. Wala naman siyang balak itago pero ayaw din niyang mabigla ang mga ito at mabunton kay Belinda ang sermon. Opo, maayos naman po. Si Rocky po ba hindi po nagpasaway? Hindi naman, ayos lang, napakahimbing naman ang tulog niya. Si Belinda, saan ba siya natulog? Nasa mid si Nate. Sa couch po. Sorry po, nagamit ko pa kwarto niya. Palusot niya na sana naman ay paniwalaan ito. Wala po kong ginawang masama, hindi po niyo kailangang Napagdaanan ko na rin yan at huwag kang mag-alala dahil nauunawaan ko. Si Rocky, parte na siya ng pamilya namin at kung ikaw ang nais ng anak ko ay kabilang ka na sa amin. Sana lang hindi ninyo ito ilihim ng matagal sa ama niya. Mas maganda kung magiging tapat kayo. Sasabihin naman po talaga namin, pwede po bang bigyan pa ninyo kami ng ilang araw? Boto ko sa'yo, kaya malakas ka sa akin. Sige, ipauubaya ko na sa inyo. Umagang umaga, may pinagchichismisan kayo. Sino bang pinag-uusapan ninyo ha? Biglang sulpot ng ama ni Belinda. Wala naman po, Paps. Nalasing ka rin kagabi. Si Jopet ay bagsak talaga. Iniiyakan pa ako eh. Si Belinda ba? Saan natulog? Sa couch natulog kasi gamit ni Nate ang silid niya. Inana ni Belinda ang sumagot upang siya pagtakpan. Gigisingin ko na si Belinda para sabay-sabay na. Ngunit bago pa makaalis ang ina nito, nakita nilang lumabas ang dalaga karga si Rocky. Napangiti siya pero naalala niya na masakit ang maselang parte nito, kaya agad niyang inagaw si Rocky. Magpahinga ka lang dapat. Bulong niya pa rito. Ayos lang, baka maghinala naman sila. Ma, mukhang masarap ang ulam today ah. Puri pa nito. Papa, si Jopet po ba? Naihatid mo sa kanila? Lasing na lasing din ho kasi eh. Pasaway talaga sila dahil hinayaan po ninyo ni Mama na uminom. Minsan-minsan lang naman. Tsaka manliligaw mo naman silang dalawa. Dapat lang na itrato natin sila ng maayos, hindi ba? Ang ama ni Belinda ay magpapakampi pa sa kanila. Natawa na lamang siya bago sumang-ayon. Pwede na ba naming malaman kung sino ang pinili mo? Pambubuyo ng ama ni Belinda. Curious lang din naman ako. Pati nga 3 mong kapatid ay nais na malaman kung may ipakikilala ka na daw sa kanila. Papa, hindi ko akalain na chismoso ka din pala, no? Focus po kami ni Nate kay Rocky at sa relasyon po namin. Nasamid si Nate sa biglang pag-amin ni Belinda. Hindi niya sukat akalain na ngayon na pala ang pag-amin nila. Para siyang tinakasan ng tapang dahil sa pagkabigla. Samantalang ang ama nito napatitig sa kanya. Labis ang kaba niya kaya hinintay na lamang niyang sasabihin ito. Akalain mo nga naman. Akala ko talaga'y lamang si Jopet. Malakas itong natawa. Rocky, paano ba yan? Mukhang dito ka na talaga sa amin. Hindi ka na namin ibibigay sa daddy at mami Belinda mo. Lolo at lola ko na po talaga kayo? Manghang-mangha si Rocky. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi pa man nag-iibigan ng daddy at mami Belinda mo. Apo ka na talaga namin. Sumabat ang ina ni Belinda. Rocky, kahit naman may mami Belinda ka na, huwag mo sanang kalimutan kung sino ang nagluwal sa'yo.
Napakabuti ng pamilyang napuntahan nilang mag-ama. Paano na lang kung hindi si Belinda ang nakilala ng ina niya? Paano kung wala ito sa buhay nila? Maaaring nakuha na ni Lydia si Rocky. Hindi rin mawawala ang bigat sa puso niya kundi dumating sa buhay nilang mag-ama si Belinda. Ito ba'y alam na ni Puntana? Sabay silang napailing. Sus, oras na malaman niya talaga namang magsiselebrate ang matandang yon. Sandaling at matawagan ko nga para updated siya. Magkaibigan nga talaga ang dalawa. Natawa na lang si Nate bago nagpatuloy na sa pagkain. Masaya silang nagsalo-salo at matapos lang makapagpahinga, nagpaalam na sila para umuwi. Sa biyahe pa lang, grabe na ang tawag ng ina ni Nate sa kanya, pati na rin kay Belinda. Ngunit binili niya na wag muna itong sagutin dahil makakapaghintay naman ito. Sa bahay nilang pag-uwi, tsaka nila ipapaliwanag na totoong magiging pamilya na sila. Natigil si Nate nang may pumara sa kanila. Sandali lang, kilala ko siya, baka may nais lang sabihin. Wika ni Belinda bago binuksan ang bintana. Manang, ikaw pala. Matamis ang ngiti ni Belinda. Kilala kita kanina. Sabi ko nga, yayamanin ka na Belinda. Ipapadala ko lang sana itong niluto kong kalamay. Ibaon ninyo't masarap to. Salamat po. Ngumiti din naman siya sa matanda. Sinuri siya nito bagong initian. Pogi naman pala itong nobyo mo. Belinda, huwag mong pansinin ang mga kumakalat na chismis sa baryo natin. Nakita ni Nate ang pagseseryoso ni Belinda. Ba't ho ba? Ano po bang kumakalat? Wala naman pong nakakarating sa akin. Nakarating sa ina mo, pero mukhang hindi niya naisabihin pa. Belinda, kumakalat kasi sa baryo natin na ba't daw ang magandang dalaga na gaya mo sa single dad pa pumatol. Napaiwas ng tingin si Nate. Buti na lang, abala sa panunood si Rocky. Baka ho ganun talaga sila, mga wala pong magawa sa buhay. Kaya buhay na lang ng ibang pinapakailamanan. Sige ho, salamat sa kalamay. Huwag mo silang pansinin, maging masaya lang kayo't magmahalan lamang. Umalis na sila. Panaka-nakang sulyap niya sa dalaga pero ito'y tahimik lamang. Gusto niyang basagin ang katahimikan para mawala na rin ang isipin nito. Ayos lang. Totoo naman ang sinasabi nila. Dalaga ka at single dad ako. Pero alam mo, napakaswerte ko talaga na. Bakit? Kailan pa naging nakakahiya ang pagiging single dad? Hindi ba mas nakaka-proud ang single dad at single mom? Dahil sila, itinaguyod nila ang mga anak nila. Habang ang iba, nagagawa nilang mag-abandona. Nakita niya na umiiyak si Belinda. Kaya naman, hininto niya ang kotse. Why are you crying? Dahil nakakagalit. Nagagawa nilang punahin ang buhay at desisyon ng ibang tao. Habang mga sarili nila, hindi nila mapuna. Niyakap niya si Belinda para pakalmahin. Sobrang sama talaga ng loob ni Belinda dahil sa kanyang nalaman. Nagawa pa siyang ichismis ng mga ito sa desisyon niya. Porket single dad si Nate. Bakit, ano bang mali kung si Nate pinili niyang panindigan ng batang nabuo niya? Habang si Lydia umalis para sa sarili nitong kasiyahan na hindi iniisip ang maiiwanan. Yun dapat ang binabatikos, hindi si Nate. Deep inside, nasasaktan si Nate. Tinatanggap lang nito para maipakitang ayos lang. Ngunit para kay Belinda, hindi iyon ayos. Nakakagalit yun. Si Rocky nasa sala, abala sa pinanonood. Hinaplos ni Nate ang buhok niya. Si Mami, papunta na dito para makisalo sa dinner. Hayaan mo na ang mga taong ang hilig chismis ang iba. Ayaw kong maapektuhan nun ang relasyon natin. Mahal kita, mahal na mahal. Wala akong pakailam sa sinasabi ng ibang mga tao. Wala silang alam, lalong wala silang ambag sa buhay natin. Paliwanag ni Nate sa kanya na nakapagpagaan ng kanyang damdamin. Bukas nga pala, family day. Dapat kumpleto ang parents ni Rocky. At alam mo ba, ikaw lang daw ay sapat na. Natawa pa si Nate habang kinukwento sa kanya. Sabi ko, I should be there too. Pero sabi ulit niya ikaw daw ang superwoman sa buhay niya. Ikaw lang ang nakikita niya, Belinda. Sobrang saya niya na naging mami ka niya. At sobrang saya ko din dahil nabigyan ako ng pagkakataon na maging ina niya. Hinagkan siya ni Nate sa noo bago inaya upang maghanda na ng dinner nila dahil parating na ang ina ni Nate. Simpleng dinner lang pero talagang sinigurado ni Belinda na ito ay masarap. May daughter-in-law. Niyakap siya ni Puntana.
Ma'am, salamat po sa maluwag na pagtanggap. Ma'am? Dear, you're part of the family. Hindi mo na ako tatawaging ma'am. Masanay ka nang tawagin akong mami. Because soon, magiging kabyak ka na ni Nate. I'm so excited na mangyari yon. Si mami talaga. Baka mabigla si Belinda. Saway ni Nate, pero sinaway din niya si Nate. Ayos lang, hindi ako nabibigla. Kasi alam kong darating tayo sa puntong yun. See? I'm so happy talaga. Napakagaling ng tadhana. Napakamahiwaga. Masaya ako na ikaw, Belinda, ang pinili ko para sa anak kong masungit. Opo, masungit nga po pero nawala na po ang sungit niya. Natawa pa sila lalo nang mapasimangot si Nate. Masaya ang dinner nila, pero dahil may mga kailangan pa daw asikasuhin ng ina ni Nate, nagpaalam na rin ito. Babalik daw ito bukas para dito ulit sa kanila mag-dinner at may isasama pa daw ng mga kumare. Pati nga ang mama niya hindi nakaligtas. Pumasok silang hawak ang kamay ng isa't isa pag alis ng ina ni Nate. Inaya na siya nitong matulog dahil family day nga bukas at kailangan nilang maggayak. Hindi na naman tuloy makakapasok sa trabaho si Nate. Nandito mami ko, pagyayabang ni Rocky sa mga kaklase. Binayaan na lamang nila dahil ayon kay Nate, ngayon lang ulit sila nakasali sa family day. Rocky, siya ba ang mami mo? Ang ganda niya. Oo, ganda si mami ko no. Si daddy ko siloso siya, kaya wag mong ligawan ng mami ko ha. Natawa si Belinda. Napansin ni Belinda na may tumatawag kay Nate, kaya sinabihan niya itong sagutin na muna. Silang dalawang naiwan sa pwesto nila. Nakamasid lang sila nang may lumapit na babae. Si Lydia. Ayos na ayos ito. Nakatatak pa sa shirt nito ang pangalan ni Rocky at Nate. Wala siyang sinabi dahil ayaw niyang masira ang araw nila. Rocky, sa classmate mo muna ikaw ha. May kakausapin lang ako. Pakiusap niya sa bata na sinunod naman agad dito. Parang hangin lang si Lydia kay Rocky. Bakit ikaw nandito? Ikaw bang biological mother ni Rocky? Ganyan ka kapal ang mukha mo? Pagak na natawa si Lydia. Simula nung ma-hospital ako, wala na akong natanggap na tawag o suporta mula kay Nate. Paniguradong pinigilan mo siya sa pagtulong sa akin. Hinawakan pa nito ang kanyang braso. Bitiwan mo ko kung ayaw mong ipahiya kita dito. Banta ni Belinda pero matigas si Lydia. Upang hindi na makita pa ni Rocky ang mainit na tensyon, hinila niya palabas ng classroom si Lydia. Nakita sila ni Nate kaya agad itong lumapit pero pinigilan niya itong makisali. Hindi mo pa nararanasang maging ina. Kaya wag mong astahan ng anak ko na parang ikaw ang nagluwal sa kanya. Nakakatawa nga dahil kung sino pa yung tunay na ina, siya pa tong nag-abandona kay Rocky. Nakalimot ka na agad? Bumalik ka lang pero gumulo na naman ang mag-ama? Pues, nandito na ako kaya wala ka nang babalikan pa. Umalis ka na Lydia at huwag sirain ang araw na to. Napakasaya ni Rocky dahil ngayon na lang ulit niya mararanasan ng may kumpletong pamilya. Gusto ko lang namang mabawi ang pwesto ko Bakit ba pinipigilan mo ko? Mahal ko ang mag-ama ko kaya ibalik mo siya sa akin. Mahal? Naririnig mo ba ang sarili mo? Bumabalik ka kasi walang-wala ka na Lydia. Hindi mo naman maaalala na may pamilya kang iniwan kung hindi ka nawala ng mga tinatamasa mo. Yun ang totoo kaya wag ka nang magsinungaling. Umalis ka na sa buhay nila kaya panindigan mo na lamang. Hinablot ni Lydia ang buhok niya. Mabilis siyang gumanti dahil hindi siya magpapatalo sa babaeng to. Ilalaban niyang mag-ama hanggang sa kamatayan. Sinampal niya si Lydia ng 2 beses. Para matauhan ka. Sambit pa niya bago ito hinablot sa buhok at kinaladkad. Simula nang umalis ka at inabandon na si Rocky, inalisan mo na rin ang karapatan ng sarili mo na maging ina sa kanya. Malakas itong umiyak. Wala nang magagawa ang iyak mo. Umalis ka na at wag mo na ulit gagambalain ng mag-ama ko. Nakakuyom ang kamao ni Belinda. Lydia, tama na. Masaya na kami ni Rocky. Sumabat na si Nate. Paano naman ako? Pwede po bang tama na ang pag-aaway? Umiiyak si Rocky habang nakatingin sa kanila. Si Mami Belinda pong nag-alaga sa akin at nagmahal. Sa tuwing pumupunta kami para bumili ng itlog, sobrang saya ko po talaga. Kaya nga po kahit madami pa kaming itlog, inaaya ko po si Lola para lang makita ko si Mami Belinda.
Luhaan si Belinda. Tanggap po kasi niya ako. Sabi ni Lola Puntana, magdasal lang daw ako at ibibigay ang hiling ko kapag naging mabait ako't palaging nagdarasal. Totoo nga po kasi binigay na ni Lord ang mami ko. I'm so sorry for leaving you. Pinapatawad na po kita, pero ayaw ko na po sanang inaaway mo ang mami Belinda ko. Masaya na po kami, kaya sana po maging masaya ka na rin po. Sabi po ni Lola, wag akong magalit sa'yo dahil ikaw ang totoo kong mami. Pero wala ka naman po sa tabi ko. Lagi akong tinutukso na wala akong mami at sobrang nalulungkot po ako. Ngayon ko na lang po ulit naramdaman na buo kami, na walang kulang. Sana po, pabayaan na po ninyo si Mami Belinda na maging mami ko. Lumapit si Lydia kay Rocky. Pinahid nito ang luha ng bata bago niyakap. Salamat kasi pinatawad mo na ako. Hindi ko na pagsisisihan na hayaan ka sa kanila ng tuluyan. Rocky, pwede bang ipagdasal mo din si Mami? Lagi po kitang pinagdarasal na kahit iniwan mo ko, sana maayos ka pa rin po. Sa sobrang panghihina ni Belinda, napasandal siya kay Nate. Tahimik siyang umiyak. Hindi niya kayang makitang umiiyak si Rocky. Grabe ang talino ng batang to. Mas nakakaintindi pa ito kaysa sa kanilang matanda. Maging masaya ka lang. Sambit pa ni Lydia bago tumayo at hinarap si Nate. Aalis na ako. Malamig nitong wika. Tumahan ka na dyan. Sambit pa nito, kaya naman hinarap niya na din si Lydia. Si Rocky lang palang magmumulat sa akin. Ikaw ang pinili ng anak ko kaya sana panindigan mo ang pagiging ina mo sa kanya. Hindi mo na kailangang sabihin. Tumalikod na ito. Ayaw ko nang magtagpo pa ang landas natin. Alagaan ninyo ang anak ko. Mahal na mahal ko yan. Ito ang huling katagang sinabi ni Lydia bago tuluyang umalis na. Natuloy ang family day kahit na may muntik pang sumira. Pero masaya naman sila ni Nate dahil sure na silang maayos na ang lahat. Hindi na magpupumilit pa si Lydia ngayong naunawaan na nito at si Rocky na mismo ang nakiusap. Sa murang edad ni Rocky, bihira sa mga bata ang may ganitong kalawak na pag-intindi. Ngunit mababa ka sa salita nito ang paninindigan nito gaya ng ama nitong si Nate. Bakit nakangiti ka ng malawak dyan? Tanong ni Nate nang makita siya nitong sa labas nagpapahangin. Nakikita lang kita kay Rocky. Mag-ama nga talaga kayo. Napakatapang niya kanina. Hindi yun kayang gawin ng ibang bata. Bihira lang ang mga gaya ni Rocky na nakakaunawa sa mga bagay na dapat ay pang sa matatanda lang. Nakaka-proud, di ba? Tama ka. Sobrang nakaka-proud talaga. Ngayong wala nang problema, pwede na nating pag-isipan ng pagpapakasal. Napatitig siya kay Nate bago sumagot. I do. Napalundag ito sa tuwa. Ikakasal na? As in, kasal na agad? Mariing napapikit si Belinda sa OA na reaksyon ng kanyang pinakakuya. Belinda, kauuwi lang namin ni hindi pa namin nakakaharap. Nakakabigla to. Pero masaya kami. Nasaan na ang nobyo mo nang makilatis na namin? Tanong pa naman ng sumunod sa panganay. Mga kuya, sobrang OA lang. Nasabi naman na ni Mama, hindi ako naniniwala na nabigla kayo sa balita. Baka nga bago pa kami magplano sa pagpapakasal, naichika na ni Mama eh. Napairap si Belinda. Si Nate may inaasikaso lang saglit, papunta na rin siya. And please lang, sana naman wala ng alak. Ayaw kong inom na naman. Si Jopet pinagbigyan na ni Nate kaya sana sa inyo exempted naman siya. Pakiusap ni Belinda sa mga barako niyang kapatid. Healthy living na kami. Wala nang alak. Bugbog na lang siya sa amin. Sumabat naman ang pangatlo. Biro lang bunso. Bawal na din kami kasi itong mga asawa namin. Parang ikaw lang din. Nauunawaan namin si Bayaw. Parte na siya ng mga takusa. Natawa din naman siya. Mga kuya, eto nga pala si Rocky. Pakilala niya kay Rocky na bigla na lamang lumapit sa kanya. Rocky, sila ang mga tito mo. Mga mokong yan sila. Po? Mokong po? What is... Attention everyone, this is my fiancé Nate. Pinakita pa ni Belinda ang singsing niya.
Engagement ring nila ni Nate. Sobrang ganda. Yabang talaga ni Bunso no? Nagtawanan ng kanyang mga kuya. Napairap na lamang siya pero itong si Nate naman nakikitawan na din. Nawili sa kwentuhan ng mga ito habang siya kinakalaro sila Rocky pati ang kanyang mga pamangkin. Lahat kasi may asawa at anak na, siya na lang talaga ang wala. Pero hindi na ngayon kasi may Rocky na siya, may Nate pa. Hindi ka naiiyak, Paps? Itong si Bunso mag-aasawa na. Tanong ng panganay niyang kuya. Napatingin siya sa kanyang ama. Nakangiti ito pero nang sumagot, bigla na lang naging emosyonal. Pinapaiyak talaga ng mga mokong niyang kapatid. Masaya ako na malungkot. Paano ba naman na hindi na namin makakasama si Bunso? Sabi ko nga kung pwede sanang habang buhay na lang siyang bata. Hindi ko pagsasawaan ng mga anak ko kahit na mga damulag kayo. Ngayon lang niya nakitang emosyonal ang kanyang ama. Papa talaga, hindi naman po kami lalayo ni Nate. Palagi po kaming dadalaw sa inyo ni Mama. Silang tatlo lang naman po ang malayo sa atin. Pero ako hindi po. Gusto nyo, araw-araw ako dito Pinilit niyang tumawa kahit naiiyak na. Grabe, parang teleseryang tagpo natin ngayon. Papasabato sa MMK. Biro pa niya kahit umaagos ang kanyang luha. Basta, alagaan mo mabuti ang bunso namin. Baling pa ng ama niya kay Nate. Iyakin yan, kaya alam kong kapag nahihirapan, imbis na gumawa ng paraan, umiiyak na lang. Sana pagtiyagaan mo siya. Sana habaan mo ang pasensya mo. Masaya ako na ikaw ang naging partner ni Belinda dahil alam kong magiging maayos lang siya sa'yo. Parehas silang napayuko ni Nate. Hindi nila alam ang dapat nilang sabihin kaya mas piniling tumahimik na lamang. Niyakap naman siya ng kanyang ama. Wala nang iiyak. Tama na. Be happy. Ikakasal na si Bunso natin. Pero sa papa niya, para pa rin siyang bata. Pakiramdam niya, safe pa rin kahit umiyak siya ng malakas. Hindi siya nito huhusgahan, kaya naman iyon ang ginawa ni Belinda. Para siyang batang umuwa ng umuwa, habang ang mga kapatid niya natatawa na naiiyak din. Siya kasi ang nag-iisang babae, kaya prinsesa talaga siya ng mga ito. Sa naging paghahanda sa kasal nila, umabot din ng 3 linggo. Sa dami kasing tumulong, hindi naman naging mahirap. Sinagot ng mga kuya niya ang ilang malalaking bills, habang ang ina ni Nate ay sa mga pagkain at iba pang kailangan. Sila lang ni Nate sa gown at sa singsing na pinagawa nilang dalawa. Maayos ang kasal, walang naging hadlang. Napakasaya nila at napakarami ding bisita ang dumalo para saksihan ang pag-iisang dibdib nila. Walang Lydia na tumutol, ni anino nito hindi nila nakita. Masasabi na ni Belinda na talagang nag-let go na si Lydia para sa ikakatahimik na rin ni Rocky. Ngayon nga, honeymoon pa sana nilang mag-asawa. Pero dahil ayaw nilang mawalay kay Rocky, nagdesisyon sila na manatili na lang sa bahay. Si Rocky ang katuwang nilang magbukas ng mga regalo sa kanila. At grabe ang saya nito dahil para daw silang may furniture shop sa dami ng gamit na kanilang natanggap. Tulog na si Rocky. Ayaw tumabi sa atin. Naiiling pa si Nate. Napakatalino niya. Sabi niya sa akin samahan daw kita dahil big boy naman na daw siya. Bulong ni Nate sa kanya nang tabihan siya nito sa kama. Sabi niya nga, gusto na daw niya ng kapatid. Natawa nang may kalakasan si Belinda. Para bang napakadali lang mabuntis. Akala niya yata, isang araw lang ginagawa ang baby. Inibabawan siya ni Nate. Para mapagbigyan ng hiling niya, sisipagan ni Daddy. Mahina niya itong sinampal. Pabor na pabor naman sa yung loko ka. Tinutupad ko lang naman ang wish ni Rocky. Sambit pa nito bago siya siniil ng halik. Tumango naman siya at hindi na tumutol. Buong buo niyang ibibigay palagi ang sarili niya kay Nate na ngayon ay kanya ng asawa.